gusto ko sa lahat mga kababayan, ito yung pinakagustong-gusto kong malaman ninyo, yung mga nagsasabi, yung mga nagrereklamo, bakit walang nakakasuhan, bakit walang, pinapakilala ang gobyerno natin. Ito po mga kapatid, hindi lang po smuggler, mga kababayan ko, ang dadalhin ng gobyerno natin. Eto pa, balita 'to ngayon. Sabi dito mga kababayan ko, tatlong rice importer sabit sa economic sabotage. Ayan. Good luck, mga kababayan. Excuse. Good luck. Yan nga, sabi dito Sabi pa dito mga kapatid, eto matindi dito Ito, matindi-tindi to. Ayan, kita nyo na ba? Kita na ba? Eto sabi pa dito mga kababayan ko, nagsampa ang Bureau of Customs ng BOC ng 4 na reklamong kriminal laban sa tatlong mangangalakal ng bigas noong September 29 sa kasunod ng pagsalakay at investigasyon sa iba't ibang bodega sa Bulacan. Ito mga kapatid, literal. Alam nyo sino makakasuhan dito? Itong mga nag-aayos ng papel mga kababayan ko, importer. Eh, bakit? Yung mga smuggler na may-ari, okay na yon. Para sa akin, ang alam ko, yung mga importer, ito yung contact ng mga contact ng mga kontakto ng mga businessman na nag-aayos ito yung mga nagmi-middleman ika nga nila, yung mga importer na to. Kagaya ng alam niyo Alibaba? Sa Alibaba bago ka makabili doon, kasi kailangan sa Alibaba meron kang babagsakan na importer sa China. Ganon yun mga kababayan ko. Yung mga importer ang nagmi-middleman. So ibig sabihin nito sa economic sabotage, dawit din yun. Mga kababayan ko, itong tatlong importer na tinutukoy dito Ito, noong Agosto 2023, ayan natuklasan ng mga ahente ng Bureau of Customs ang labag sa batas na inangkat na mga sako-sakong bigas sa Bulacan. Sa pool, di ba? Nang nagkakahalaga ng mahigit 260 billion. Ayan sa pagtatag ng probable cause, naglabas ang Bureau of Customs ng warrant of seizure and detention laban sa mga subject warehouse para sa mga di umano'y paglabag sa batas na panuntunan at regulasyon ng customs. Ito yung mga warehouse na sinarado at nilak ng Bureau of Customs na confiscated, mga kababayan ko, na ika nga natin. Ito, kasunod nitong September 29, 2023, ang Bureau of Customs ay sa pangunguna ng Action Team Against Smugglers ay nagpresenta ng mga natuklasang nito at nagsampa ng kaukulang kaso ng kriminal sa Department of Justice o sa DOJ laban sa mga may-ari at nagmamay-ari ng bodega dahil umano'y sa rice smuggling. Ang masakit nito mga kapatid ito. Alam nyo ano masakit nito sa mga businessman, mga kababayan? Ito pinakamasakit nun. For example, inupahan mo yung warehouse. Tapos, doon ka maglalagay ng bigas mo. Hindi mo pag-aari yung warehouse. Ang problema mga kababayan ko, dawit din yung may-ari ng warehouse. Damay din sa isasampang kaso. Patong-patong na problema na sila ngayon dito, mga kababayan. Ito pa. Kasama ang apat na nareklamo ng kriminal ang mga paglabag sa Republic Act 10863 na kinilala ring bilang Customs Modernization and Tariff Act, mga kababayan ko, o RA 11203 o Rice Tarification Law. Yan yung nilaban ni Senator Cynthia Villar, ni Senator Amy, ayan, ni Pangulong Bongbong Marcos, na kamakailan lang ay naging sa batas. Ito sa kabuuang kaso na isinampa sa tatlong may kinalaman sa large scale smuggling na paglabag sa RA 10845 na kinilala ring anti-agricultural smuggling. Eto na mga kababayan ko. Yan ang pinakamaganda dito. May makakasuhan. Tutup din ng Pangulong Bongbong Marcos yan, mga kababayan ko.
at hindi niya pababayaan yung kanyang sinasabi hinahamon sa kanya. Ito lang, mga kababayan ko, hamon ko sa mga bumabatikos kay Pangulong Bongbong Marcos, huwag niyong hamunin ng presidente. Bagkus dapat niyong tularan ang ginagawa ng presidente. Kung ang presidente ng Pilipinas sinusolusyonan yung problema ng ating mga magsasaka, ating mga mamamayan, ating mga kapwa Pilipino, at ngayon mga kababayan ko, yung pagtaas ng presyo ng bigas, kung sinusolusyonan ng presidente natin yan, sana yung mga bumabatikos kay Pangulong Bongbong Marcos, mag-isip-isip kayo. Ha? Makinig kayo. Kung inaakala nyong walang ipakukulong o walang kakasuhan ang Pangulo, well, nagkakamali kayo. Sa lahat na nagsabi sa kanya, sa lahat na nambatikos sa kanya, sa lahat ng mga taong nangutya ng lait na walang magagawa tong presidente na to, pues, ngayon ko lang sasabihin to, wala kayo sa kalingkingan o kahit daliri ni Pangulong Bongbong Marcos. Bakit ko nasabi? Pinuna nyo, pinatunayan niya. Pinuna nyo, ginagawa pa niya. Pinuna nyo, anong ginagawa ng Pangulo? Wala nang dapat patunayan ng Pangulo sa inyo. Dahil lahat ng mga pinukol nyo sa kanya, tinapos niya. Pinatulan ba kayo? Professional way ang dating ni Pangulong Bongbong Marcos. Maganda yung birada. Hindi walang nasagasaan kung sino-sino. Very professional nga yung style niya eh. Pinuna siya ng isang senador. Wala daw pinapakulong. Binigyan pa ng teorya na pinoprotektahan pa daw ng Pangulo. Nagkaroon pa ng haka-haka itong isang senador na merong di umano ay ipapamigay na lang. Pero ba't ganito ang lumalabas? Kinakasuhan. Diba? Kasi ang problema sa mga ibang senador na ito, panay puna, panay batikos, panay sipa sa presidente, panay dura sa presidente ng kanilang putik, babaliktarin ko yung tanong sa inyo. Bakit nyo gustong pag-resignin si Pangulo at bakit nyo gustong alisin sa pwesto sa Department of Agriculture si President Bongbong Marcos? Dahil ba ano? Tanong lang, bilang isang Pilipino. Question lang. Kasi marahil, katanungan din to para sa iba eh. Gusto nyong pababain? Paghanapin ng bagong sekretary sa agriculture. Wika nga, dahil 8 oras, 24 hours, 24 hours din natin. Dalawa lang kamay niya. Pero tignan nyo ginagawa niya. Sige nga po, kamusta na kaya yung sinabi nun? Mr. Senator, ano pong masasabi nyo sa ginagawa ng Pangulo? Tanungin ko po kayo, baka pinoprotektahan nyo po ang pangsariling interes ng ibang tao. Tama ba? Dahil maaapektuhan Luzon, Visayas, Mindanao sa kampanya ng Pangulong anti-smuggling.